Nasa likod ako at nakaupo lang habang hinihintay pa rin si Mr. Lee. Pinakuha ko siya ng mga gamit tulad ng pamproteksyon, tuwalya, gamot para iwas disgrasya. Makakakuha niya yon kay Madam dahil lahat ng mga babae dito ay may dalang mga gamit bago pumasok sa kwarto. Ilang minuto rin ako naghintay at narinig ko nang bumukas ang pinto kaya umayos na ako. Pilit akong ngumiting humarap doon sabay bigkas ng Mr. Lee. Yun na lang ang pagtigil ng pagkawala ng aking ngiti ng ibang tao ang nakita ko sa may pinto at ngayon ay kaharap ko na. Ikaw na naman? Kunot noong usal ko na makita ko ito at saka wala sa sariling tumayo. Bakit siya nandito? Anong ginagawa na naman niya dito? At bakit siya ang pumasok sa kwarto na to at hindi si Mr. Lee? Anong ginagawa mo rito? Di mo ba napansin may trabaho ako? Tanong ko pa sa kanya. Hindi ko akalaing babalik pa talaga siya dito. Kung iniintindi mo yung customer mo, wala na siya at binayaran ko na ng higit pa sa 5,000 binayad niya sa'yo. Sagot niya pa at nakita ko namang nilak niya ang pinto. Ano? Pinalis mo? Bakit mo ginawa yun? At bakit ka ba nangingiram sa trabaho ko, ha? Galit pang tanong ko at napansin ko namang tinanggal niya ang botones ng kanyang polo habang lumalapit sa akin. Hindi mo ba ako titigilan, ha? Singhal ko pa at nakatayo na siya ngayon sa may tapat ko mismo habang nakaangat ako ng tingin sa kanya. Bakit, Marie? Bakit mo ba ginagawa to? Gusto mo bang ibenta sa lahat ng lalaki ang sarili mo? Tanong niya pa, tiningnan ko lang siya ng masama. Ano bang pakialam niya? Nagulat na ako nang mabilis na niya ako inihiga sa kama at hinawakan ang aking mga kamay. Ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Panlalaban ko pa dahil nasa ibabaw na siya at hawak pa rin ang aking kamay. Nakatingin lang siya sa mga mata ko habang sinusubukan kong tanggalin ang kamay niya. Hanggang sa ganun kabilis ay agad akong nasa lisihan at sinihila ko ng halik. Kinagulat ko naman ang mga bagay na yon kaya agad akong nagpumiglas habang nilalayo siya sa akin. Bitawan mo ko, sabi ko pa na pilit siyang nilalayo pero hindi niya tinitigil ang ginagawa niya habang hawak ang aking kamay. At kahit anong iwas ko ay talagang malakas siya. Hanggang sa hindi ko na siya nakaya pang ilayo sa akin kaya kusa na akong bumitaw at tanging napaluhan na lamang ako sa kanyang ginagawa. Marahil ay napansin niya yon kaya namalayan ko na lang na marahan na siyang bumibitaw sa akin. Doon niya nasilayan na umiiyak na ako. Kaya doon ay bumukas ang mukha niya at nagsisisi. Marie, pasensya ka na ha. Patawarin mo ko. Sabi niya pa habang nakatingin sa aking mukha. Agad naman akong bumitaw at hinawi ang luha sa aking mga mata. Tahan na please, I'm sorry. Sambit niya pa at marahan naman ako nag-angat sa kanya. Bakit mo ba ginagawa sa akin to ha? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Umiiyak pang tanong ko pero umiling lang siya at tumingin sa baba. Mula kahapon hanggang ngayon ay ayaw niya pa rin akong tantanan kahit nagawa naman na niya ang bagay na gusto niya. Wala Marie, wala kang kasalanan. Patawarin mo ko, ayoko kasi makakita umiiyak eh. Sabi niya pa at saka umalis sa ibabaw at saka tumayo at hinawakan ang aking kamay. Bitawan mo ko. Sabi ko pa at ako na nagtayo sa aking sarili at naupo sa gilid. Naupo naman siya sa tapat ko at kinuha ang aking kamay. Marie, please, sumama ka na kasi sa akin. Ayokong nandito ka at gawin ang mga bagay na to. Ayokong iwan ka ulit, sumama ka na sa akin. Ilalayo na kita sa ganitong buhay. Sabi niya pa at wala naman ako naintindihan sa mga sinasabi niya. Napatingin na naman ako sa kanya at iniisip kung bakit ganun na lang ang pagkainteresado niya sa akin at sa buhay ko. Kung bakit sinasabi niya na kailangan ko na sumama sa kanya. Kung bakit parang kilala niya ako. Sino ba talaga siya? Sino ba talaga itong lalaking nasa harap ko ngayon? Ano ba ang totoong pakay niya sa akin? Pwede man kahit ngayon lang ay magtiwala ka sa akin.
Kahit ngayon lang, pagkatiwalaan mo ko, Marie. Sabi niya pa at nakatingin lamang ako sa kanya. Saan mo ko dadalhin? Seryosong tanong ko pa. Dadalhin kita sa lugar na malayo dito. Sa lugar na hindi mo na kailangan magpakahirap dahil sa kasama mo na ako. Dalawa tayo, Marie. Dalawa tayong magkasama. Please, maniwala ka sa akin kahit ngayon lang. Dagdag niya pa. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Sino ba ako para sa'yo? Ba't ba ganun na lang kagustuhan mo na sumama ako sa iyo, ha? Na hindi mo nga ako kilala eh. Usal ko pa. Dahil mahalaga ka sa akin, Marie. Sobrang halaga. Marahil nalilito ka pa ngayon pero malalaman mo rin balang araw. Sagot niya at nilagay niya pa ang palad ko sa mukha niya at iyakap ako habang nakatingin sa akin. Mahalaga ako sa kanya? Magtitiwala ba ako ulit sa ikalawang pagkakataon? Paano kung sirain na naman niya ang tiwala ko? Gayon pa man ay meron sa parte ko na gustong alamin kung sino ang taong ito at anong kailangan niya sa buhay ko. Hindi ko siya kilala pero pakiramdam ko ay may gusto rin ako malaman mula sa kanya. Si Maya, yung pusa ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Wala sa sariling sambit ko pa, tinawakan naman niya ang mukha ko at ngumiti. Kasama siya, isasama natin siya. Sagot niya. Umalis na tayo rito. Sabi niya at nakahawak na siya sa aking kamay at tumayo. Marahan din ako tumayo at nakatingin lang sa kamay niya nakahawak sa kamay ko. Nagpauna siya lumabas kasama ako. Yung gamit ko, naiwan sa loob. Mahinang sambit ko pa at agad naman kami nagtungo roon sa loob at sa likod ng stage para kunin yun. Pero nahinto siya dahil tanaw niya sa labas na puro kababaihan ang nasa loob kaya hindi siya pumasok. Hihintayin kita rito, Marie. Sabi niya pa sa akin at tiningnan ko lang siya at pumasok na rin sa loob at kinuha ang mga gamit. Merong mga babae din doon na marahil ay nakita kami kaya agad na lumapit sila sa akin. Uy, sino yon, Marie? Customer mo? Biglang tanong ni Maika. Ha? Nasambit ko at lahat sila ay nakatingin sa may labas. Kaya pati ako ay napatingin lang din. At tinatanaw namin ang lalaking nasa labas na nakatalikod sa may gawin namin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Uy, grabe ang pogi naman nun, Marie. Sino yun? Anong pangalan? Balita namin kay Madam, tumatanggap ka na rin ng customer ah. Tapos unang customer mo, gwapo na agad ang nadali mo. Uy, wow! Dinig kong sabi pa nila na patingin ako sa lalaking iyon kahit nakatalikod ito. Hindi ko pa rin alam pero eto ko ngayon sasama sa kanya. Uy, sige na, mauna na kami. Wala sa sariling sabi ko at saka naglakad papalabas. At hindi na sila nilingon. Pagkalabas ko ay humarap ito sa akin at kita kong ngumiti siya. Yung ngiti niyang yun, parang pamilyar sa akin. Ano, let's go? Sabi niya pa at hinawakan ako sa kamay. Napatingin din ako doon at saka tumingin ulit sa kanya. Ganun pa man ay magkahawa kaming lumabas ng backstage at doon ay nakasalubong namin si Madam at Nika na mukhang gulat at nakatingin sa amin. Tinanguan ko na lang sila at kita ko sinundan lang kami ng tingin habang bakas pa rin sa mukha nila ang pagtataka at gulat. Nang makalabas na kami ay napatingin naman ako sa may labas ng club namin kung nasaan tanaw namin ang sasakyan niya at pinagtataka ko kung paano niya ito naipasok doon hanggang sa pumasok ka na, Marie. Dinig kong sabi niya matapos akong pagbuksan ng pinto. Pero nagdadalawang isip muna ako bago pumasok. Sasama ba talaga ako? Napatingin pa ako sa kanya, tumango naman siya sa akin. At doon ay marahan na rin akong pumasok sa loob. Hindi ko alam kung tama pa ba itong ginagawa ko. Basta ang alam ko lang ay gusto kong makilala ang pagkatao niya. Agad din siyang pumasok sa sasakyan niya at nagmaneho. Itutuloy.